Mayong gabi, buenas noches, Metro General Santos. Magandang gabi. Mapya Magabi Sok Sargent, kini ang inyong alagad ka Brigada Erin de Hecasyon. Mayad nga gabi mga kabrigada, ako si Kabrigadang Criza Febudal, makauban mininyo taga-gabi diri sa programang Mukalagpag sa mga ahensya sa gobyerno o pribadong mga tao nga wala giaksyonan ang mga problemang nakaapekto sa komunidad ug mga hingtungdan. Maong sa mga reklamo nga wala giaksyonan sa dugay ng panahon. Di pa riyan! Gabi sa atong mga kabrigada, adlang Huwebes, August 5, 2021. Ayan na, magandang gabi, kabrigada nga Criza. Isang Feb. Patay yung gani. Na Feb, mga kabrigada. February, March, April, May. Mayong gabi sa atong mga kabrigada. Wala si Katernikan karon, no? So, bear with us, mga kabrigada. Pero bago ta magsugod, managlahi nga mga issue ang atong isgutan, may kalabutan sa inyong komunidad, bisan pa man personal na issue o pribadong individual na gusto ninyong ireklamo o problema nga bot ninyong mahatagan o pagtagad. Sa mga magtiayon nga adunay problema o gibinuangan sa ilang partner, nako di pwede yan. Hisgutan nato diri sa atong programa. Kung aduna pud mo'y mga legal nga pangutana, ipadala ang inyong mga mensahe sa numero nga anaa sa inyong TV screen o message sa opisyal nga Facebook page sa Di Pwede Yan. Ang mga pangutana gikan sa ato ang mga kabrigada. Una, nasunog ang amoang balay, apil ang kwarta nga tinaguan sa kumpapa. Tung kwarta nga wala kayo na abot, tapos klaro pa ang kantidad, pwede ba to mapailisan sa bangko? Ug ang ikaduhang pangutana, gikan sa atong sender, pag mapamatuoran sa dole nga nang terminate ang kumpanya bisan wala ni agi og due process, unsay mahitabo sa kumpanya? Ang tubag sa maong mga pangutana ana sa uling parte sa to ang programa Atangi, mga kabrigada. Alang sa atong unang issue, pipila ka netizen ang mialma sa mandato sa alkalde sa Sorala nga no vaccination, no work policy. Matud pa, ang tanang empleyado nga dili magpabakuna, iyang i-terminate. Atong basahon ang pamahayag sa alkalde. Kung hindi ka mo magpabakuna, I will file your termination for employment. Dugay na ko nagapangabugado sa labor. Isa ka ground for termination of employment is communicable and highly contagious disease. Kung ang isa ka empleyado, regular man, ukon hindi, regular, basta may sakit ka nga communicable disease nga highly contagious, isa ina ka ground para ma-terminate ka mo sa trabaho. Kaya kung hindi ka mo mag-untat sang trabaho, makapanlaton ka mo, makapatay pa kamog tao sa mga vulnerable nga tao nga upod nyo sa opisina. So kanino pamahayag ni no sa alkalde mismo na isa po daay ka abogado ni no kabrigadang Criza katulaging no vaccination no work policy dito yata sa iyang munisipyo no kani kabrigadang Criza. Pangutana karon no daghang mga kabrigada nato dito sa Sorala mismo ang nagpalag lagi kay di man daw pwede na inani ang buhaton sa usa ka mayor. Atong basahon ang komento sa katawhan sa mandato sa alkalde. Bisan may sakit nga di man makalaton kag di pwede siya sa vaccine, termination gid daw komunista nga mando. Grabe na gobyerno ni, oy nawa ang ako grabe na gobyerno ta ba? Hinakuha na ang option ta to select to decide on our own. Basi pila ka adlaw pati ang right as mandated in the Constitution, wala na. Ug unsa pa mga komento no regarding ani? Yes, No to this against the law daw. Ang tatay ko di daw magpa-vaccine tanggalan na mayor pilitay na gid ni subong.
Napadrop? This is illegal daw, Oh, ano nila. kung nahadlukan ka timo malatnan mayor, ikaw halin sa munisipyo. Hindi nga iban pahalinon mo kay ara kada. Uy. Pwede na ka mag-Ilonggo. Oo, pwede na tuon-tuon na takabrigadag irin, no? Aha. Nosebleed po dahil taanin. Aha. Hindi ako abogado, mayor, pero perti ka sablay ng policy mo nga na. You can encourage all you can, but you cannot compel one to be vaccinated. Siyempre, magsunod na lang na against their will, kay may coercion na. Hindi man pag amo biskan sa national agency gani walay pilitay. Wag punitive ang approach, mayor. Reward mo na lang na sa mga bakunado maliban pa sa imong mga tao. Friendly advice lang, mayor. PS, biskan bakunado na ma-infect lang daw gihapon sa bot silingon, terminate mo man. Okay na tani ang banat mo, mayor, medyo sablay lang. Agoy. Oy, so dagan na to nabasa no, ang kabrigadang Criza na against no. Against kaning sila. sa pamahayag ni Mayor Bendita lagi. Alang sa dugang detalye anaa sa linya si Mayor Antonio Bendita. Mayor, maayong gabi kanimo. May gabi kayo sa Kasadyasarala, iyo tanan. Yes. Mayor, kauban ako si kabrigadang Criza. Nakita na mo, Mayor, no, nag-viral tong imuhang statement bitaw, no, na no vaccination, no work policy. What's the rationale behind this, Mayor, nga no, nakabuhitag in ato na panulti, no, sa atong katawhan? Silin daw dahil nila, ma'am, no? According sa law, we should not interpret the law by the letter that kill it, but by the spirit that giveth life. So, we have to interpret the policy. Ang ginibuhat naman sila, daw sir tactic lang, ma'am ba? Para nga makunahan na ako mga empleyado. Kaya last week, nag-meeting kami sa Municipal Health Board. Ang report sa mga barangay health workers, barangay officials, halos lahat ng mga problema kami sa COVID na incident sa mga barangay. At ang mga barangay officials na wala na sa bakuna, puro naging kasunod sa COVID. Pati sa mga health officer, munisipyo, may duha kami ka nurse, midwife, ayaw ko mabakuna. So sila nag-positive, then na-expose ang mga kapag sa trabaho. So nabakanting sa opisina sa health center. So ang problema ito, how to convince them to have them vaccinated. So ang munang reason why I issued this stern, although not a policy officially, but just only for households. So na siya, ma'am, dapat ko i-persuade ko ng mga tao ko to have themselves vaccinated. Sa to pa, Mayor, katong mga sa kung pagkasabot, katong mga natakdan bitaw og COVID dira sa inyuhang lugar, it's because daghan didto ang dili pa bakunado tungod lagi kay naa sila mga rason like nahadlok sila. Og kani is a way of your encouragement sa imong mga constituents to get themselves vaccinated as soon as possible. Tama ba, Mayor? Tama na siya, ma'am, no? Kahit kami nga municipal employees and government officials, we should set an example. Na kami mismo tagang gobyerno, dapat magpate kami sa bakuna. Otherwise, ang balon sa mga private individuals, sila galing sa gobyerno, wala galing sa focus sa bakuna. Kita pa. Kaya na sa Facebook ka lang nga, kung magpabakuna ka daw, after 2 years, maging zombie ka. Yan mo itong napat yan, mga fake news. Tama na, Mayor, no? Kay maskin na diri sa Jensan, inana po na free na vaccination na gina-offer bitaw ang ilang makumpanya. Wala na po, napakita. Tama. Na may ana na stigma because katong sa mabasa lagi nila sa social media. Pero sila ato, dayon. Tuo sila dayon. Pero na yung mga nag-ingon, Mayor, based dito sa komento sa imong post, may nag-comment dito na why not kanang offer bitaw o kanang, halimbawa, incentive no sa atong mga katawhan dira kato sa mga magpabakuna para daw ma-encourage sila kaysa daw katong hadlokon nato sila na no vaccination, no work policy. Ginbuhat ko na sa akong munisipyo under our parang households ko lang, but not for public purposes. Para lang kami mag-set example. Kasi hindi ko maski na tinang akong title nga no vaccine, no work policy is not
in accordance with the law, special labor law. But feeling ko, kung i-consider mo na sa in a different aspect, feeling ko, may liability gapon, example, feeling ko, kung ka mo driver, balaan mo truck mo may guba brake. Supposedly, dapat pa repair mo na sa shop. Kabayo mo, di ba? So despite all that, i-drivean mo. Saka yung pamilya mo, gaya mo sa highway, nakabanga ka sa tiyak kaputse. Patay pa ng pamilya. So what is your liability? Mayara criminal negligence. The same is true sa mga may sakit nga highly contagious diseases like COVID, like HIV, like tuberculosis. Inaambalanta na ang mga empleyado nga pabakuna na kamo, kay iti, makanatungan mo sa tao, sa mga kliyente sa munisipyo, o workers nyo. Kaya parang hindi ka magpanglaton, and to protect yourselves, dito, pabakuna ka mo. Then, despite of this, wala sila na pabakuna. Kaya wala sila natuo sa bakuna. Kaya na-report sila sa munisipyo. Without their knowing, na COVID positive na sila. Nag-interpret sila sa mga tao. Tapos ang nalatnan nila ito, may mga sakit na daan, may mga comorbid, napatay. The question now is, what is your liability? So there is a criminal negligence. So it is a ground for termination of employment. So may liability ka sa damages. Then criminal, pwede mo presuhan. So amo na nga dito. But kung nagkabakuna ka ng empleyado, tapos nakapangaton ka, so there's no negligence. Kaya nagkabakuna ka na eh. But despite of that, nakahawa ka, so there's diligence, but simple negligence. Pero naiuban, Mayor, no, ng katong mga constituents nato, nagaingon na ako maning lawas, pati ka kay Mayor, kay ako man magbuot sa ako ang sarili, ug di ko gusto magpabaksin. Hawaon na ko niya kung hawaon, pero dili ko magpabaksin. Any comment on this, Mayor? Okay. Pwede ko lang ako masabat. Okay, amo na yan. Example, kung ikaw taga sa balay, you have the absolute ownership of your house, di ba? Yes. So pwede mo lang sunugon, wala ka liability arson. But kung sinunog mo na sa although wala ka liability arson, kay balay mo man na, pag sunog mo karon, naglaptan ka lang sa piyak balay. So are you liable for arson sa balay na sunog sa piyak balay? Yes. Liable ka. Kaya may negligence sa pagsunog mo sa balay mo. The same is true kung may sakit ka. Baka may sakit ka, nanghawa ka, wala ka naghahalog, nakalaktong ka, nakapatay ka tao, liable ka po. So, in So, short, amo lang ako lang pero hindi ko man napag-implement nga mula theory. Ano lang siya, skirt tactic ko lang sa akong mga empleyado para matapos sa bunga semana, mabakunan sa tantanan. And how was the response, Mayor, sa ato ang mga katrabaho dira sa munisipyo after na bitawan nimo in mga statement? Halos naman sila ko nagapila na sa bangunan. Nahadlok ang Nag-hadlok. Pati itong department head ko nga department ko nga isa nga nagapahambal nga kung pabakuna kay magsumbi ka wato nagpila na sa listahan. Oo. Kaya di mayo yung nito, unlike sa Manila ka, baha ka, nagpanik na bakit. Kaya ay problema na sa Delta. So, habang wala ka ng Delta sa Surala, wala ka problema sa pila-pila. Pero katong mga uban pod, Mayor, no, nahantod karon ko katong ingon mo no na ang uban nagpanik na og katong pa-vaccine, pero naapoy uban siguro, Mayor, no, na wa pagyud gyapon nito no, wala naka-decide kung magpa-vaccine ba or dili, labi na tong matrabahante nato dira sa munisipyo. Unsaon man nato to, Mayor, para ma-encourage sila or kanang mapilit sila na magpa-vaccine pa? Kung ayaw talaga nila, that they're on lookout, at hindi na sila damay sa ibang tao. Kaya mo ganyan na, mandamay pa sila sa ibang tao despite being notified and duly informed and being persuaded to be vaccinated and still they refuse. And later on, makakreate sila sa injury or damage sa ibang tao. That's the problem. So, no, it's up to them na lang, Mayor, no, kung magpabakuna sila or hindi. Choice na to nila. Pero, Kaya ako, hindi mo ko napagbuhatong pang-terminate tanan-tanan sila, hindi ko mo nagbuhaton. Alam kilala man niyo sa Surala, hindi mo ako abot ng Mayor. ano sila, di na may palang Diba? Mayor, kay pahawaon naman niya kung di may mabaksin. Hindi mo kaya sila sa flag ceremony, ba?
Balang kung di ko mo palangga. Okay, anta ka mo. Di ka mo tinitong pa bakuna. Ang patay mo. Parang patay mo, isa doon bagong niyado. Kaya kayo talangga o kamo. Amo na nga, dahil sa inyo, good performer Vanuata, nakaapag kita award sa National Council of Good Local Governance. Performers kita sa Surala. Hindi ko gusto ka mong masakit. That's why I've been advising you and convincing you para magpabakuna, para bumi kita tanan-tanan sa Surala. But let us Ako make... ang ultimate objective. Pero klaro kayo, Mayor, no, na dira sa Surala, enough ang number sa ato ang mga Oo, sa vaccines supplies. na to cater. Labi na to ato ang matrabahante dira sa munisipyo. Although nga hindi man sila nga sobra katama, although nga nag-aabot yung trickle, but yes, so datong nasa priority list na sa pag-abot ng bakuna para sa pag-arang vaccine, we have to avail it. Para nga, hindi tayo magbasulay, di ba? Eh, saan mo na magpapakuna, hindi ka magpapakuna, sayang opportunity. Madula na siya mo, yung mga nakakas ng ibang wala na. Kulat ka naman sa pila ka bulan, pila-pila naman. Bitaw. Pero kumusta man, Mayor, ang sitwasyon sa atong vaccination center, Mayor? Sa amon dito, ano pa lang kami, ma'am? Mga 5 to 7% pa lang siguro kami dito sa bakay. Kulang-kulang di manabi yung bakuna na tunganin sa nasyonal. Nagpundo na kami ako 10 to 20 million para mag-purchase kami directly sa bakuna sa abroad, sa Pfizer, man o diin. Kaso may role sabi ang DOH, nga kung ang munisipyo, hindi siya dali. Ang gusto mag-purchase, they have to pull all the resources sa kaya gobyerno sa provincial government. Alam sabay-sabay mag-purchase. But feeling ko, kung mag-iamot kami kwarta sa provincial, paano kami kaali sa bahamon ng bidding? Dahil kung naman kwarta naman sa probinsya, para si gobyerno mag-bidding, so paano naman ang majesipay sa COA? Eh may bidding ng kami dito sa Surana. So ma-presuan ko sa nako, anti-graft na ba? Ombudsman. So hindi pwede, budlay. Ayaw na siya dahil si Pulis nakadirekta bakal sa, sa Pfizer mo, sa mga ibang lugar, sa mga syudad lang, except sa municipalities. Uga, ano ba, Mayor, wala ba'y burag mega vaccination po na nagahitabo dira sa Surala? Daily, adlaw may bakuna karon. Sige. Especially sa mga LGU employees karong linggo. At karong simana. Until sa Sunday, Monday to Sunday. Ay, at least. So next week mga private mga private sectors naman. Taga bangko, taga malls, naamo naman isugod naman sila kasi lang ang period mo ka-istorya ng mga tao. Uga, bago ta mahuman, Mayor, basin na kay mensahe sa mga katrabaho dira sa munisipyo o siyempre sa atong mga constituents dira sa Surala. Okay, kilala mo may gabi na sa ako mga opisina diri sa Municipal Government of Surala. Pasensyahan nyo lang ko kung amo na nga po nga pang-approach sa inyo, but hindi nila ganit sometimes we have to get tough or the tough is going tough also. So, dapat lang iintindihan nyo na ang akong tuyo, hindi man ang empleyado, kundi mangumbins ang empleyado by persuading the EU to be vaccinated. Kaya ang purpose mo lang dali sa hapon paghambal sa inyo is to convince you to para mabakunahan, para kita ma-biktima sa COVID, hindi makita makapang-biktima sa ibang tao. So, mo lang ang intention nato. Kag may nakita, bila ka mo sa munisipyo ng Tianggal, kung matano isalin sang first term ko, up to lang last term ko na karon. Wala pa ako tinanggal na tao sa munisipyo. Except na kung nadakpan ka ng awat. Tama. So, wala pa gid. Oo. Until now, wala pa na ginabuhat. Basin may sala, pasensya. So, dahil na sa bakuna, mananggal ko, hindi ko na mabuhat. Di ba? So, sa liwat, laban-laban yung pag-una-una nyo. Hindi lang may empleyado ko. Intindihan naman ko. Ang purpose ko malang para sa kaiwan ng mga tao sa Surana. Thank you, Gid. Kagandang gabi. With that, Mayor Antonio Bendita, Municipality Mayor of Surala, daghang salamat sa imong oras ug panahon. Daghang salamat, Mayor. Thank you man, ma'am, sa inyo, taga DNA Radio. Oo. Mao to, kabrigadang Irin, no? Tama gid kaayo to. Iyaha lang day itong way.
way niya. Expression niya, Oo. no, para Maengganyo. encourage. Oo, ano ba, kanang pampitik ba sa mga mahadlok lagi daw magpavaksin, no? Tinuod bitaw to kabrigada Kriza, daghan sa tong mga kabrigada ang kanang nahadlok bitaw kay tungod lagi sa mabasa social media like they say 2 years la imong kinabuhi ana pag maano na ka, Ma-zombie may na mo ka. kag zombie. Oh, and anything under the sun, no, labi na itong mabasa po nila na after daw pa-inject, namatay daw, or Oo. inana, di ba? Dagang fake news nga gagawas. Ang permi na itong gina-remind sa itong mga kabrigada na kung dili epektibo or dili gwapo no, or maayo ang kanang vaccine, ngano ato ang mga doctors, mga nurses nato, and other frontliners nato, nagpa-inject naman ani, no? Because they see the need, no, para magpa-inject aning vaccine. So para sa kuha, wala kay dapat kahadlukan since sila na mismo ang nauna, no, og pa-inject ani. Even our government, no, katong nasa executive department nato, nagpa-inject naman pud sila. Og mga superpower countries gani, no, sa ubang bansa, nagpa-inject na pug vaccine. Oo, labi na mga frontliners, kabrigadang Irin. Importante gyud kaayo kay na ay closer interaction eh. So dapat gyud siguraduhon gyud mo mong sarili. Although ingon sila dili daw ni kanang 50-50, pero para sa ako importante gyud ni sumusunod ta. Okay, mo pagitingon ni Mayor ganina, ang ginaisip lang niya para sa kalahatan manggud to. O gadawata ato ang next interview. Oo. Eto ka mga kabrigada no, samtang atong maka-istorya karon live via Zoom si Assistant Director sa Civil Service Commission, may kalabutan ni ini sa issue. Maayong gabi, Ma'am Venus Bumanlag. Yes, maayong gabi, Isad. Maayong gabi, Mayong ma'am. gabi, ma'am, and welcome sa programang Di Pwede Yan. Ma'am, mangutan nami regarding lagi aning nag-circulate sa social media no na statement no ni Mayor Antonio Bendita. Do sa iya ha ganina pag interview naman sa iya ha dili man daw niya tinuoron pero para na lang sa kamatuuran no kanang information sa atong mga kabrigada. Pwede ba ni no vaccination no work policy sa mga government offices? Okay. So maraming una-una damo gid na salamat sa pag-imbita sa akon o sa civil service nga maka-join diri sa programa nyo. So earlier nakapamati man pod sa interview nyo kay Mayor Bendita. Pero una-una gusto ko lang pod ipaabot na generally as a matter of policy, ang amon office wala naga-render sang categorical answers or opinions sa mga issues of matters kay it could be brought to us later kapag may actual controversy na pwedeng i-appeal sa amon ang issue. So pwedeng mag-file of appeal sa amon or mag-file of complaint. Kaya generally, wala kami naghahatagid sa mga categorical answers. But dito sa issue, kung lantawon, pwede ba ang no vaccination, no work policy, sa karon walay layi or walay law na naghatag og ing-ana na requirement. So kung sakaling may ana na policy ang isa ka opisina, masiling nato na wala siya legal basis. No? Ang pag-implement og no vaccine, no work policy. So kana siya nag-a-apply sa parehong private ka government office. Pero karon ma'am katungod ng challenge kay Mayor Bendita ganina kay tungod lagi daghan sa mga government employees ang mahadlok lagi no pa-vaccine tungod sa ilang mabasa pod sa social media. Sa part ba sa Civil Service Commission unsa inyong mga campaign ma'am no to encourage your co-employees no na magpa-vaccine as of this moment? Sa karon kabalutan na we support the calls for vaccination, but also we respect the personal choice of the employees. So kung sa referring sa among opisina, so far wala man kami problema, kay ang among mga empleyado willing man na magpa-vaccine. So medyo ang issue na lang or ang challenge ay ang supply sa vaccine. No? Tinuod. So kung paano sila na-encourage, siguro info dissemination or education on their part, ano ang bulig sang vaccine. Kasi kami sa opisina, kada Monday after flag raising ceremony, may ara kami number of minutes alat namon for updates on COVID. So siguro sa every Monday na ginahimo namon na, it's one way of encouraging our employees na mag-participate sa vaccination program sa gobyerno. And for
for the record ba ma'am, naa na ba'y ni adto sa buhatan sa Civil Service Commission nagreklamo kay tungod lagi wa siya gipasulod sa iyang boss kay wala pa siya nakapabaksin, no? O sa mo na wala siya gipa-duty sa ilahang opisina? So far, wala pa yung anak na nareklamo na nakaabot sa amon, sa karon. So, klaro, wala pa. Wala pa. Wala Oo. pa. And are you saying, ma'am, na in the near future, basi na naimuduol sa inyong buhatan, magreklamo labot ni ini? Oo, kung sakali may ara man magduol sa amon, mag-report, so we will act on the report, and then so tanawo na mo ang actual case kasi may kung ang isa ka empleyado gisuspend siya or kaya gi-terminate siya, so may remedy of appeal man siya sa Civil Service Commission. So pwede niya man isaka sa Civil Service Commission ang iyang anak kaso para lang tawon sa CSC kung may legal basis ang iyahang suspension or dismissal. At kung wala man legal basis, pwede man i-reverse sa CSC ang decision. O, halimbawa, ma'am, no, kung dili siya pasudlo no, sa iyahan ng boss, pwede man gihapon siya maka-demand siguro og back pay ba? Tama ba? If found by the Civil Service Commission na walay basis katong wala pagpasulod sa iyaha sa trabaho. Tama ba, ma'am? Oo. Yes, tama na siya kung ang isa ka tao ay gi-prevent na mag-render o trabaho or mag-render sayang functions na dili man niya nasala. So kung ireklamo niya na sa CSC, pwede maghimo og action ng CSC na maski hindi man siya naka-actual render of services sa office, pwede siya ma-entitle sa pay or sa salary. Ay, at least, klaro to, no? Og na ba'y mga naabot pod na reklamo, ma'am, sa civil service kay kanimanggong COVID, bora siya gi-categorize na itong communicable disease. So other than COVID, na ba'y mga empleyado sa gobyerno ang nakapareklamo sa inyong buhatan tungod lagi kay, halimbawa, na siya communicable disease ug mautong naghimong basis, no, sa iyahang departamento para mawala siya dito Ma-terminate, silang opisina? Sa pagkabalo nako, wala pa ginaabot na inganang klase na reklamo. Oh, so ana, klaro na. Klaro. Ano, og wala ba'y dapat kahadlukan, ma'am, ang mga empleyado karon sa gobyerno kung mopili sila na dili sa mi Magpabakuna o magpabakuna kay dili pa mi kampante sa mga bakuna na available karon. Wala sila ikinahanglan ikahadlok kasi may ara kita constitutional provision na ang isa ka empleyado pwede lang siya ma-discipline, which means ma-suspend or ma-dismiss of service if there is a ground provided for by law and then there is due process. Sa karon, wala pa law na nagahambal nga refusal to be vaccinated can be a ground for suspension or termination. Hanggat wala pa ng batas na or law na, akampante ang mga government employee na walay legal basis na siya ay mapahawa sa trabaho. Og paano, ma'am, no, kung dili dito sa part no na wala siya nagpa-vaccine, what if isa siya ka empleyado sa gobyerno, nisulod siya sa opisina niya knowing na naa siya mga symptoms, pero gi-conceal niya ang symptoms na Isulod naa yapon siya, siya. no, relative to COVID-19. Pwede ba na mag-ground ba for discipline aning empleyado or at worst, no, matanggal siya sa iyang serbisyo? Sa ingana na case, pwede siya mga subject for administrative liability considering kung naa na siya knowledge na siya ay may COVID, kag nagsulod pa gid siya sa opisina, there could be a basis for administrative liability. So it could be pwedeng misconduct sa part niya kasi syempre hindi niya na-observe yung required na isolation or yung pagpapatreat sa hospital kung kailangan. And bago tama ko, ma'am, no, as of this moment, unsa bang ma-existing na mga policies or guidelines karon sa civil service when it comes to kanang mga measures, no, against COVID-19 na dapat sundon sa mga empleyado sa gobyerno? Oo. Sa saklaw sa CSC, ang isa sa mga policy na gipagawas namon ay kanang pag-implement of alternative work arrangement. Kasi na kung saan pwede mag-work from home ang isa ka empleyado, considering the factors na kung ano ang quarantine classification, as well as kung ang opisina gamay,
at ang mga empleyado hindi maka-observe o physical distancing kung tanan sila present. So those are mga considerations na the agency, although it is still the determination of the agency, that the agency can implement the alternative work arrangement or the work from home arrangement for the employees. Of course, ginapabalupod ang, syempre, there are also other government agencies na sa kanilang jurisdiction, yung pagre-require ng mga face mask at yung pagre-require ng mga face shield. Although nasa issuance din ng commission na ang bawat opisina ay sinisiguro na na-observe ng employees as well as na-implement nila sa clients yung mga health protocols. And pahabol ko lang, ma'am, no, out of the topic, Ma'am Venus. Meron bang civil service exam na mangyayari ngayong taon? Daghan na gulat. Oo. Meron sanang exam noong July 18, pero na-cancel siya because of the rising cases ng COVID at the time. May exam na nakaschedule sa October 10, but then tapos na po yung filing kasi medyo limited yung slots kasi mahihirapan din kaming i-open for all kasi baka hindi namin makayanang i-manage ang exam, and considering also na yung ibang mga schools ay ginagamit na quarantine facility, and then yung mga proctors na consider din namin na baka limited yung number na mag-accept ng aming invitation to serve as proctors, so medyo limited yung number. So October 10 sana yon. This would be fire officer, enology officer examination, at saka yung basic competency on local treasury examination. Pero again, tapos na po yung filing. Pero actual, ma'am, actual na magiging examination. Yes, face-to-face ito. Classroom type exam. Ayan, pares pa rin dati. Pares pa rin. Yan. Oo. Bago tayo Parehas lang dati, pero medyo yung number of examinees per room, kalahati na lang. Kasi dati 25 per examinees, ngayon 12 na lang. Ako, naka-exam ako ng civil. Mahirap yung exam niyo, ma'am. Pero nakapasa naman ako. Ibig sabihin, nakayanan mo yung hirap. Kayanan naman. Bago tayo magtapos, ma'am, mensahe muna sa lahat po ng mga government employees natin, no? Lalo na ngayon, ito nga, may kumakalat na statement na ganito. Ano pong reminder natin sa kanila? So yung reminder natin, of course, we support the programs of the government for vaccination. So kung wala naman tayong complications sa katawan, so we might as well avail of the vaccines. For those na hindi mag-avail or decided not to be vaccinated, we respect that right. Pero alam din natin na mas makakabuti rin sana sa atin kung may vaccination tayo. Of course, yung ating security of tenure as government employees, so we can only be disciplined if there is a cause or grounds provided for by law and when there is due process. So yun yung po ang security of tenure protection natin na kailangan din na meron tayo, no, na meron tayong protection para sa mga separation from service. Ayan. With Ma'am Venus Bumanlag, Assistant Director ng Civil Service Commission Region 12, daghang salamat sa imong oras ug panahon. Daghang salamat po sa pag-imbita sa amon. Ayan. So, klaro. Yan. Kabrigadang Iri, nakatawa ko aning ato ang kabrigada. Ano siya, hadlok manggani daw magpatuli. Pabakuna pa daw. Lagi kayo nabasa, no, Kabrigadang Kriza, na wala manggani ka na hadlok sa epekto sa alak, na hadlok pa noong ka sa epekto sa vaccination. Tama, tama. no? Kung palainom ka, Sobra wala ka pa ang imuhang maano. Diba? Sobra pa. Mas nahadlok pa daw ka sa Kay, epekto sa ayun vaccination. nila sa vaccine, karon lang daw na, pero madugay, maano lang yapon, same thing gapon sa alcohol. Diba? Karon di para di mo maramdaman, pero good luck na lang. Mga pila ka, no? Oo. Tama tong ingon ni Ma'am Venus bitaw, no, Kabrigadang Kriza, na namang due process na ginatawag nato. Dili ka basta-basta mapatanggal, no, sa gobyerno. Mismo ang government executive na mismo, no, presidente, sila Panelo na mismo nag-ingon na wala may existing policy pa ana, no. They are just encouraging the Filipino people na magpa-vaccine as much as possible. Kung available na bakuna, kung imuha ng time,
avail nimo no dagdag protection na sa imong lawas kay ang ginagaranti lang ana no kabrigadang Krisa wala na nagaingon na pag nagpabakuna na ka di na ka matakdan og COVID-19 ang ginagaranti lang ana dili worst ang imong maranasan Oo. dili ka Compare sa wala gyud. diba di ka milyon imong bayaran sa ospital kay tungod lagi nagka-COVID ka tungod kay na kay kana bitong antibodies ba against COVID-19 sa imong lawas ta Tinuod. Tinuod po ito ni Mayor ganina na ano po siya, murag dili lang sa imong sarili, di ka maging selfish ba? Dili lang imong sarili imong proteksyonan, pati po itong uban, kauban mo sa trabaho, maging ano pud ka ba, isipon pud nimo ilang kapakanan. Kay kung ikaw ang carrier, wala pagid ka nagpa-vaccine, so luoy ka ito sila, matakdan sa imuha. ikaw ba nakapabakuna na ka Gi-schedule na. Schedule na ako, Wala pa first akong dose. itawagan. Oo. Wala pa. Ako first dose naman ako, no? As dependent sa akong mama. So, naman So siya far, free kabrigadang Irene, kumusta? vaccine. Okay man. Okay. Ano manggihapon ko? Kanang Kusgan, bagsik. Buyag. Nakabaksan herbal capsule. Oh, plus maksan pa. Dawata Oo. kini. Oh, mga kabrigada, samtang alang sa atong panawagan, kung naman po hinahanglan og hospital assistance, ang 69 years old nga si Norberio Giligan. Tama ba? Giligani, residente sa Barangay Lagaw. Si Tatay Norberto na diagnose og enlargement prostate gland. Sa mga buot mutabang, mamahimo ninyong ipadala ang inyong GCash donation pinaagi sa atong GCash account sa 0919-071-9080. O pwede sa ninyo ipadala sa tong security bank account na account number sa inyo ang TV screen. Oo. Eto, alang sa mga katubagan sa atong mga pangutanang legal, mga kabrigada. Unsaon man ako ni ang nangutang sa kuha. Naabot na lang og 2 years wala gyapon kabayad. 9 years na ko nagnegosyo. Pero wala ko'y business permit. Makamulta ka ako o mga pila ka. Gisagpa ako sa akong amo tungod nakabu ako og plato. Pwede ba nako siya kasuhan? Ireklamo na ako among kapitbahay nga sigig pang chismis. Unsa akong pwedeng ikaso o iandam nga mga proof. Nadisgrasya ko habang on duty. Obligado ba ang kumpanya magasto sa akong pangpa-ospital? Nakulong akong papa human nakapatay. Nakagawas pa ka siya sa kulungan. Akong papa wala gasuporta sa amo atungod na siya'y uban pamilya. Unsa amo pwede buhaton para maobliga siya na masuporta mi? Kini ang unang pangutana. Nasunog ang among balay, apil ang kwarta nga tinaguan sa akong papa. Tung kwarta nga wala kaayo na abo, tapos klaro pa ang kantidad, pwede ba to mapailisan sa bangko? Oh. Kani dagani na ngutana ani no kabrigadang Kiza labi na bitaw tong nasunugan. Actually ang BSP no mga kabrigada na sila gawas na guidelines to sometimes in 2014 no regarding aning mga ipa-exchange bitaw na kwarta. Nakabutang dire unsa tong mga grounds no na pwede nila i-exchange kaning mga mutilated coins na to or peso bill. Una-una ginaingon nila dire na i-change lang nila katong imuhang gunit na kwarta or damaged na kwarta if mga kabrigada na kaning notes that are split edgewise so katong mga naggisi bitaw kanang mga naggisi pwede na alisdan no sa BSP. Napoy nakabutang diri kanang pag damage is appears to be caused by wear and tear kanang sobra ka luma kanang sobra nimo katago og kwarta di ba na kanang nag-wear and tear siya, nagkaluma siya, accidental burning, no? Apil siya dira. Action of water or chemical bites or kanang mga gipaak bitaws ay gikaon no sa mga pest. Tungod kay gitago nimo grabe ang kwarta. Mga alkansya, mga yana. Pwede na siya exchange. So in short kani imo ginaingon na kaning mga nasunog na kwarta dawaton ni sa BSP. Pero naa siya reasonable handling fee na dapat nimong bayaran in exchange dito sa pagpa-change nimo og aning kwarta. So ang pangutana, pwede ba tanan? Depende gyapon na sa kanang evaluation sa BSP. Pero with your question na kung pwede ba exchange ang nasunog, pwede na siya mga kabrigada. Para sa atong ikaduhang pangutana, pag matuuran sa dole nga nag-terminate ang isa ka kumpanya, unya wala giagi og due process, unsa ang mahitabo sa kumpanya? Okay. Halimbawa, nagreklamo ka sa dole, mga kabrigada, o na kita no, na sa dole or nasuta nila na wala kagi-agi o due process, pwede nila i-reprimand
tong imuhang kumpanya na nag-illegal dismiss sa imuha. So unsa ang mahitabo sa kumpanya? It's either pabayaron nila kanang back pay na ginatawag nato since the day na ilaha kang gi-terminate hantod tong mga adlaw na wala kay trabaho until the day bitaw na kanang naghatag og final decision ang DOLE or NLRC. Pwede sila makahatag og back pay para sa inyo, i-demand nila to sa kumpanya. Plus pwede pa pud sila, pwede nila no na kanang kung naagig kay abogado katong pag-file nimo illegal dismissal, pwede pa ka maka-claim og damages if i-award ni sa NLRC katong final na decision bitaw nila. So unsa mahitabo sa kumpanya, dili siya mapasirado, mapabayad lang sila og back pay sa imo. Oo, kailangan lang nila kabayadan sa damage. Oo. Og tinuod jud kung naji proof no na illegal dismissal or walay due process ang pagtanggal sa imo. Oo. Mga kabrigada, kung naapod mo yung mga legal nga pangutana, nga buot ninyong matubag, PM na sa among programa sa numero nga naa sa inyong TV screen. Ug kana mga kabrigada, lain na susab nga hugna sa pag-utingkay sa may isyong dili angay baliwalaon ug may isyong angay hatagan ug igong pagtagad sa makausapa. Ako si Kabrigadang Erin Dehecasyon. Ako usab si Kabrigadang Criza Feb Udal, lahirag yun. Ang dunay kaalam aron ingon katungod nato, dili matapakan. Be proud of Jensen again, Barug Jensen. Kini ang Di Pwede Yan!